Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Pinuno ng kulto. Madilim, madugo, at nakasusulasok. Ganyan ko mailalarawan ang tanawing habang buhay ng nakabaon sa isip ko. Isang medyo malawak na tuyong talahibang nagliliwanag sa nagngangalit na apoy. Napakakapal ng usok na parang gusto akong yakapin pabalik at ikulong dahil sa ginawa ko. Napakadilim din ng hating gabing langit. Langit na pakiramdam ko, matatanaw ako kahit saan pa ako magtago. Saglit ko lang nilingon bago tumuloy sa pagtakbo para makatakas. Karga ang kapatid kong paslit. Subalit tanaw ko ang mga nagkukulasang mga taong pilit ding tumatakas sa apoy. Yung iba, sinusubukang mahanap ako sa gitna ng madilim na gabi. Madilim, madugo at nakasusulasok. Ganyan ko rin mailalarawan ang aking nakaraang habang buhay ng magmumulto sa alaala ko. Nakaraang sana hindi ko na lang dinanas. Nakaraang kung pwede lang, babalikan ko at ilalagay ang sarili ko sa isang pangkaraniwang pamilyang malayo sa dilim. Kumusta kwentong takipsilim? Itago ninyo na lang ako sa pangalang Rodel. Kasalukuyang nakatira sa isang payapang probinsya rito sa Luzon. Ngunit galing talaga ako sa isang liblib na bahagi ng Mindanao. Hindi po ako magbabanggit ng partikular na mga lugar para na rin sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ayoko ring magdulot ng pangamba sa mga taong tahimik na naninirahan sa mga lugar na ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Sir Jupiter. Lumaki at nagkamulat po ako sa isang kulto. Kasapi sa isang lehitimong kulto ang buong pamilya namin. Sa katunayan, isa si tatay sa mga pinuno ng pananambahan. Siya at kami na pamilya niya ang naatasang mamahala sa paghahanda ng mga alay bawat buwan. Lehitimong kulto kasi hindi kami yung mga nagkukunwari lang para makapanloob ng mga bahay. Hindi rin kami yung mga simpleng iba lang ang paniniwala patungkol sa Diyos. Bagkus isa kami sa mga talagang sumasamba sa isang buhay na Panginoon ng dilim. Nangyari po ang isa sa laysay ko noong 1990s, Sir Jupiter. 16 anyos ako noon. Tapos 3 taong gulang ang mahal kong kapatid na si Ana. Doon na kami lumaki at nagkamulat sa loob ng templo. Ako,
si Ana, tsaka ilan pang mga batang anak ng iba pang mga tagapaglingkod. Hindi kami pwedeng lumagpas ng bakuran kasi raw baka madungisan ng kadugyutan ng mundo ang mga kaluluwa namin. Kaya noong mga panahong iyon, hindi namin alam kung ano ang nasa labas ng mga pader. Lalo na kapag nalagpasan ang malawak na talahiban. Maski mga makamundong libro kasi bawal sa loob. Nakakakita lang kami ng ibang mga tao kada kabilugan ng buwan o tuwing gabi ng pananambahan. Wala kaming ibang magawa noon kundi maglaro maghapon at tumulong-tulong na rin sa templo. Subalit, nagbago ang lahat ng mag-15 anyos ako. Sabi kasi ni tatay, handa na ako para sumama sa pagkuha ng mga iaalay. Siyempre, nasabik ako kasi makakagawa na ako ng bagay na mas ikalulugod ng Panginoon naming si Tristom. Isa pa, makikita ko na rin ang mundo sa labas. Gayunpaman, mahigpit na bilin ni tatay na huwag akong palilinlang sa mga nakamamanghang bagay sa labas. Madalas, makukulay, maliliwanag. Mababango o nakakaaliw ang mga ito, kaya talagang mahuhumaling ako kung hindi ako magiging handa. Tama naman si tatay kasi talagang nakamamangha ang mga nakita ko. Yung sasakyang kulay asul pa lang ng templo, ikinatuwa ko na. Tapos nakamamangha ring makita ang mga makukulay at maliliwanag na mga tindahan. Pati na ang mga batang naglalaro ng bola, bisikleta, at iba pang mga laruan sa daan. Isip ko noon mabuti na lang at alam ko ang katotohanan. Kaya hindi ako malalansi ng mga hindi namin kauri. Nakatadhana lamang ang mga mabababang nilalang para maging kalugod-lugod na alay sa Panginoong Tristom. Kapalaran nilang maging alay upang pagpalain kami at manatiling masagana ang aming pamumuhay. Nakabibinging sigaw, palahaw, pagmamakaawa at pagmumura ang tanging nagagawa ng iaalay kapag hinahablot namin papasok ng sasakyan. Tumatahimik lang kapag tinatakpan namin ng panyong may pampatulog ang ilong at bunganga. Tapos tinatanggalan ng lahat ng damit at mga alahas para masiguradong katanggap-tanggap sa mata ng aming Panginoon. Kailangan sariwa at malusog. Hindi pwede ang payat o mataba. Hindi rin pwede ang matanda. Dapat din walang kahit na anong kapansanan, mga sakit sa balat, tato, o butas ng hikaw. Kapag hindi kwalipikado, iniiwan lang namin sa gilid ng daan sa maghahanap ulit. Kapag naman nakahanap na ng katanggap-tanggap na alay, babalik na kami ng templo at pansamantalang ilalagay sa saradong silid ng alay. Walang kahit ano sa loob, maliban sa isang kutsyon at isang kubeta sa may sulok. May kadena ring nakakabit sa dingding na siyang inilalagay namin sa kanang binti ng iaalay. Nakabusal na sigaw, palahaw, pagmamakaawa at pagmumura lamang ang nagagawa nila kapag nagigising sa loob, Sir Jupiter. Sabi ni tatay, ganito raw ang nagagawa ng maduming mundo sa mga mabababang uri.
nilalaso ng isip ng mga tao upang labagin at tanggihan ang kaloob ng Panginoon. Nakabusal na sigaw, palahaw, pagmamakaawa at pagmumura lang din ang kanilang nagagawa kapag hinahanda na namin para sa pananambahan. Pinapaliguan ni na tatay ng tubig na may katas ng iba't ibang dahon, ugat, prutas at mababangong bulaklak habang dinadasalan. Tapos dinadala ang alay sa silid sambahan at hinihimlay sa gitna ng altar na batong natatakpan ng mga tuyong dahon ng niyog. May poste sa 4 na kanto ng altar kung saan itinatali ang mga binti at braso ng alay. Sigaw, palahaw, pagmamakaawa at pagmumura lang din ang nagagawa nila habang dinaraos ang pananambahan. Nilulukob ng usok ng insenso ang buong templo. Habang sabay-sabay na nagkakantahan at nananalangin ng lahat, kami na mga sa templo na nakatira, tapos ang mga kapwa mananampalataya sa Panginoong Kristom naggaling sa iba't ibang lugar. Nang makaalis na ako sa lugar na iyon, nalaman kong kasama pala namin ang iilang mga sikat na tao, kagaya ng mga kilalang negosyante, artista, at politiko. Siyempre, dinig din namin ang tinig ng aming tunay at buhay na Panginoon. Nanggagaling ito sa isang maliit na silid sa likod ng altar, kwartong hindi pa namin nakikitang bumubukas. Sa dulo ng bawat pananambahan na may ginigilitan ang leeg ng alay at pinapaligo sa katawan nito ang sariling dugo. Sinasabuyan ng langis ng pari, saka sinisilaban hanggang tuluyang matusta. Pagkatapos, ipapamahagi ang laman nito sa lahat ng mga naroroon upang kainin. Madilim sa pananambahan kasi gabi ginaganap. Madugo dahil sa dugo ng mga alay at nakasusulasok dahil sa usok ng insenso. Simula pagkabatag, ganito na ang kinamulatan ko kada kabilungan ng buwan, Sir Jupiter. At noong nag-15 anyos nga ako, kasama na ako sa mga kumukuha ng iaalay. Hindi ba ako naaawa? Hindi, kasi nasa isip ko noon na mabababang uri ng tao ang mga kinukuha namin. Nasa 1 taon din akong sumasabak sa pangunguha ng alay bawat buwan. Sa bawat pagkakataon, pakiramdam ko, ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Subalit tila ba napatukan ako ng kapalaran nang minsang may nakuha kaming isang dalaga. Noon ngang 16 anyos na ako. Hindi siya sumisigaw, pumapalahaw, nagmamakaawa o nagmumura nang hablutin namin siya papasok ng sasakyan. Opo, halatang nabigla. Pero nang maipasok ay hindi man lang siya pumalag hanggang sa napatulog na namin. Mabilis ko siyang hinubaran at nakitang katanggap-tanggap siya bilang alay. Malusog ang pangangatawan, walang tato, makinis ang balat, at butas ng hikaw. Dinala namin siya sa silid ng mga alay. Iniwan na ako ng mga kasama ko noon kasi ikinakadena ko pa ang isa niyang binti. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pinto ay nagising na siya. Napalingon ako tapos inasahan ko nang magwawala na siya sa loob ng ilang saglit. Pero hindi.
Sa halip, tinitigan lang niya ako pabalik. Blanko ang kanyang mga mata. Wala akong mabanaag na kahit anong damdamin, Sir Jupiter. Pagkatakot, pagkabahala, lungkot, wala talaga. Pagsasamantalahan ba ninyo ako? Natauhan na lang ako sa aking pagtataka nang bigla siyang magsalita. Maganda ang kanyang boses, ngunit wala ring damdamin, kagaya ng kanyang mukha. Lumunok naman ako ng konting laway, tsaka nagsalita pabalik. Gagawin ka naming alay. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba sisigaw o magwawala? Hindi ka ba lalabag o tatanggi sa kaloob ng Panginoon? Pagkasabi ko nooy nabakasan ko rin ng pagtataka ang kanyang mga mata, para bang hindi niya inaasahan ang mga sinabi ko. Tinanong ko siya at ang sabi niya, akala raw niya dinukot namin siya para gawing parausan. Wala rin daw siyang alam sa sinasabi kong alay o Panginoon. Tinanong ko siya ulit kung hindi ba siya natatakot sa gagawin namin sa kanya. Natatakot naman daw siya, pero wala na raw natitirang emosyon sa kanyang puso. Wala na raw siyang pakialam kahit gahasain pa namin siya gaya ng ginagawa ng kanyang amain, tiyuhin, pinsan at ilang mga kapitbahay. Wala na rin siyang pakialam kahit bugbugin pa namin siya gaya ng ginagawa sa kanya ng sariling nanay at ibang mga kaklase. At wala na rin siyang pakialam kahit patayin pa namin siya gaya ng paulit-ulit na ginagawa sa kanya ng mundo. Kalmado lang niyang sinabing, masahol ang mundo. Sa amin man sa labas o dito sa inyong templo. Lumabas ako at kinandado ang pinto. Napasandal ako sa dingding sa tabi ng silid. Naupo sa sahig. Tinukod ang mga siko sa tuhod, tsaka sinapo ang mga palad sa mukha. Sir Jupiter, hindi ko maintindihan ang mga sinabi ng dalaga noon. Nasa isip ko, anong kalapastangan ang sabihin niyang magkasinsahol ang mundo sa labas at ang templo namin? Ano bang alam niya ngayong isang hamak na mababang uring tao lamang siya? Pero kung mababang uri nga lang siya, bakit hindi siya pumapalag? Hindi ba niya lalabagin o tatanggihan ang kaloob ng Panginoon? Napabuntong hininga ako ng malalim na narinig yata ng babaeng nasa loob ng silid. Bigla siyang nagsalita at tinanong kung ano ang pangalan ko. Nasinagot ko naman. Pakilala naman niya ay Eliza ang kanyang pangalan. Natahimik kaming dalawa. At hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako habang nakaupo. Nang sumunod na gabi ay gaganapin ang buwan ng pananambahan. Kaya ng nakagawian, pinaliguan namin si Eliza ng tubig na may katas ng mga halaman habang dinadasalan siya ni tatay. Hindi ko mapigil ang mapatitig sa kanya kasi hindi talaga siya pumapalag. Kahit inihimlay na siya sa altar, wala pa rin. Nalukob na ng usok ng insenso ang buong lugar. Wala pa rin kaming narinig kahit hikbi man lang. Sa pagtatapos ng pananambahan, bahagyang nahawi ang usok ng humangin. Napatingin ako sa altar at nakita kong nakatitig sa akin si Eliza.
Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong pigilan ang punyal na nakaumang sa kanyang leeg. Hindi ko alam pero ayaw ko siyang mamatay. Ang kaso, wala akong ginawa kasi yun ang kaloob ng Panginoon. Muling natabunan ng usok ang mga mata ko at naramdaman ko na lang na nangingilid ang luha ko, Sir Jupiter. Parang gusto kong umiyak habang ilang oras kong naaamoy ang sinusunog na katawan ni Eliza. Parang ayokong kainin ang iniabot sa aking buto ng bandang dibdib ni Eliza. Ang kaso, natatakot akong magtaka ang mga naroroon, kaya inubos ko ang laman. Subalit ibinulsa ko ang buto para itago. Pagkatapos ng huling panalangin ay aalis na sana ang mga naroroon pero biglang nagsalita si Tristong na pinagtaka naman maski ni nanay at ng pari. Sa susunod na pananambahan, Biyernes Santo, gusto ko ng mahalagang alay. Tinanong si Tristong ng pari kung anong alay ang gusto nito at nagimbal ang pamilya namin sa kanyang sinabi. Si Ana. Mahal ko ang templo, pero mahal na mahal ko ang kapatid ko, Sir Jupiter. Gusto kong makiusap sa Panginoon na iba na lang ang hingi niyang alay, ngunit pinigilan ako ni tatay. Tuluyan na akong napaiyak habang nagsusumigaw sa loob ng silid sambahan, baka sakaling marinig ako ng Panginoon. Subalit hindi siya tumugon. Bagkus pinagtulungan akong buhatin ng ilang mga kasama at inihatid ako sa kwarto ko. Dinasalan nila ang pamilya namin habang kalong ni nanay si Ana. Halatang hindi pa nauunawaan ng kapatid ko ang lahat. Hindi pa niya naiintindihang papatayin siya ng mga pari upang gawing alay. Papatayin si Ana. Napaisip akong pinapatay namin ang mga alay kada buwan. Kung ganoon, papatayin si Ana. Papatayin si Ana. Papatayin si Ana kagaya ng ginagawa namin sa mga alay kada buwan. Ayokong mamatay si Ana. Ang mga kapatid kaya ng mga pinatay namin, ayaw ring mamatay ang mga kapatid nila. Pero hindi mahalaga ang kanilang iisipin at mararamdaman. Ang mahalaga ay ang kaloob ng Panginoong Tristong. Subalit hindi mo mahalaga ang naiisip at nararamdaman ko. Nabahiran ba ang kaluluwa ko ng dumi ng mundo kaya ako nagkakaganito? Masahol ang mundo, sa amin man sa labas o dito sa inyong templo. Naisip ko noon, Sir Jupiter, baka ito ang ibig sabihin ni Eliza sa sinabi niyang magkasinsahol ang mundo sa labas at sa loob ng templo. Ang kaso ayaw padaig ng bahagi ng kaluluwa kong nagsasabing nakaaangat ang buhay namin kumpara sa iba. Lumipas ang mga araw ng ganoon ang tinatakbo ng isip ko. Binuhos ko ang oras ko sa pagkikipaglaro kay Ana. Kung sakali man kasing maialay nga siya, ayokong mamatay siyang malungkot. Pero siguro nga palust ko lang yun kasi ang totoo, ang sarili ko ang ayaw kong malungkot.
Naging ilang linggo ang mga araw. Masyado nang nayayanig ng boses ni Eliza ang utak ko. Maski hanggang sa panaginip. Nakikita ko siya sa panaginip ko. Nakahubad ang magandang katawan, ngunit blanko ang mukha. Naroroon kami sa isang madilim na kawalang nalulukuban ng usok ng insenso. Tapos unti-unting dumadaloy mula sa kanyang ulo hanggang talampakan ang tubig na may katas ng mga halaman. Ilang sandali pa, gumuguhit ang isang sugat sa kanyang leeg at pumipinta ang sariling dugo sa katawan. Hindi pa rin siya bumibitiw sa pagtitig sa akin habang langis naman ang bumabalot sa kanya. Sunod na unti-unting nagliliyab ang kanyang makinis na balat na nangingintab sa tubig, dugo at langis. Hanggang sa tuluyan ng masunog ang kanyang kataway, hindi pa rin siya bumibitiw sa pagtitig sa akin. Natabunan ng usok ang mga mata ko ng ilang saglit. Nang mahawi, ang 3 taong gulang na kapatid ko na ang nakikita ko. Nakahubad, balot ng tubig, langis at dugo tapos tostado. Hindi ko alam pero para bang nalalasahan ko sa usok ang sunog na laman ng kapatid ko. Nakatitig din siya sa akin ngunit umiiyak at humihingi ng saklolo. "Kuya, tulong! Masakit! Mahapdi, kuya!" Ilang gabi rin ganoon ang panaginip ko, Sir Jupiter. Lagi akong napapabalikwas ng bangon. Nakikita ang sariling naghahabol ng hininga at naliligo sa pawis, luha at uhog. Hanggang sa isang gabi na lang at Biyernes Santo na. Lapastangan na kung lapastangan sa paningin ng Panginoong Tristom. Mababang uri na kung sa mababang uri, subalit mahal na mahal ko ang kapatid ko at ayoko siyang mamatay. Ilang araw ko rin itong pinag-isipan at pilit binubuo ang loob. Hiniling ko kay nanay na sa akin muna tumabi si Ana ng gabing yon. Katuwiran ko, huling gabi na naming magsasama bago ang pananambahan. Subalit, naghihintay lang talaga ako ng tamang pagkakataon. Mga bandang 1:00 ng madaling araw nang kinarga ko ang kapatid ko, Sir Jupiter. Hawak ko siya sa kaliwang braso habang may nakasukbit na bagong hasa na itak sa bewang. Nasa bulsa ko rin ang susi ng tarangkahan palabas ng bakuran. Sabi ko kay Ana, may pupuntahan lang kami. Pero kailangang manatili lang siyang tulog habang karga ko. Pinatulog ko muna siya ulit bago maingat na lumabas ng kwarto. Tahimik at madilim ang paligid. Masyadong maalinsangan dahil nasa kalagitnaan ng tag-init. Pilit binibilisan. Maingat ang bawat takbang ko para hindi makagawa ng anumang ingay na gigising sa kahit sino. Nakalagpas naman kami ng maayos sa mga silid tuluyan tapos nakarating sa may silid sambahan. Ito na lang ang bukod tanging kwarto na kailangan naming daanan bago makarating sa bakuran kung saan naroon ang malaking tarangkahan.
Inabot ko ang isang nakasinding sulu sa may altar. Tapos magtutuloy-tuloy na sana akong maglakad papalabas, subalit napansin kong bukas ang pinto sa maliit na silid ng Panginoong Tristo. Bigla akong hinampalos ng kaba. Ngunit tinatagan ko ang sarili kahit unti-unti nang nangangatal. Tumungo na ako sa tarangkahan, saka binuksan ang kandado. Nang hinila ko pabukas ang tarangkahan, lumangit-ngit ito ng malakas na siguradong maririnig ng sino mang gising. Pero hindi yun ang sumubok sa katatagan ko, Sir Jupiter, kundi ang isang hindi ko mawaring nilalang na sumalubong sa amin sa labas ng tarangkahan. Napakatangkad nito, siguro mga 8 talampakan o higit pa. Medyo payat ang kulay putik na balat, tapos kabaywang ang abuhing buhok. Matatalas ang mga ngipin, tapos walang puti o ibang kulay ang mga matang itim. Nakasuot ito ng itim na robang katulad ng sinusuot ng mga tagasilbi sa pananambahan. Saan kayo pupunta? Nakakapanginig buto ang boses nitong tila galing sa hukay, Sir Jupiter, subalit nakilala ko ang boses na yun. Hindi ako maaari magkamali. Yun ang boses ng Panginoong naririnig namin sa pananambahan. Nanginginig may pinilit kong makatakbo palagpas sa halimaw, maski ang kapatid ko ay nagising na rin at napasigaw nang makita ang nilalang. Ang kaso, bigla niyang hinaplot ang braso kong may hawak kay Ana, kaya nabitawan ko ang kapatid ko. "Takbo, Ana! Susunod ako!" Mabuti at nakinig naman sa akin ang kapatid ko. Tumakbo ito papunta sa may talahiban. Hahabulin pa sana siya ng halimaw, subalit inilapit ko sa mukha nito ang hawak kong sulu. Napaatras ito at nabitawan ang braso kong agad ko namang ipinangbunot ng itak. Iwinasiwas ko ng maraming ulit ang patalim, ngunit mabilis siyang nakakailag. Kinakalmot din niya ako ng matatalim niyang kuko at nadali ang kaliwa kong braso. Inilalapit ko sa kanya ang sulu at napapansin kong gumuguhit sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan kapag kaharap ang apoy. Kaya naman ang sulu na ang inilapit ko sa halimaw imbis na ang itak. Hindi siya makalapit sa akin. Pansin kong naiinis na siya sa ginagawa ko. "Ano bang ginagawa mo, Rodel?" Narinig ko na lang ang bulyaw ng tatay ko mula sa may templo, pero wala na akong pakialam sa kanila. Wala silang pagpapahalaga sa kapatid ko. Wala silang pakialam kahit mamatay si Ana, kaya't wala na akong pakialam kahit mabulok pa sila sa paninilbihan sa kung anumang halimaw na ito. Nang matanaw kong papalapit na ang iba pang mga kasama ng tatay ko, inilapit ko na rin ng husto ang sulu sa mukha ng nilalang. Napahiyaw ito ng ubod ng lakas. Kinuha ko naman ang pagkakataon para tumakas, ngunit nagawa pa akong matadyakan sa likod ng galit na halimaw. Tumilapon ako sa may talahiban. Nabitawan ko ang sulu. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga tuyong damo. Napalingon ako sa halimaw at nakita ko na lang na mabilis itong tumatakbo pabalik ng templo. Ang mga kasama naman ni tatay nataranta at pakay ng maghanap ng tubig imbis na habulin ako. Bumangon ako at lumingalinga sa paligid. Nang makita ko si Ana, agad ko itong nilapitan, kinarga at nagpatuloy sa pagtakas. Madilim, madugo at nakasusulasok. Ganyan ko may lalarawan ng gabi kung kailan dinig ko ang sigaw, palahaw, pagmamakaawa at pagmumura ng mga dati kong kasama. Walang tigil sa pag-iyak si Ana, pero wala akong ibang layunin kundi mailigtas siya at tuluyang makalayo sa mga walang puso kong kakulto. Puso
damdamin o emosyon. Nakatutuwa lang at isang hamak na alay ang tila naging mitsa para magising ang puso ko. Hindi. Nakaraan ko na yun. Hindi isang hamak na alay si Eliza. Bagamat sandali ko lang siyang nakasama at nakausap, si Eliza ay aking kaibigan. Nang makalagpas sa talahiban, sinuong namin ni Ana ang isang kakahuyan. Pagkatapos nakarating sa isang malapad na kalsada, doon may nagpasakay sa aming isang truck ng mga kahoy at dinala kami sa isang napakalayong lungsod. Naging mahirap para sa amin ni Ana ang buhay, Sir Jupiter. Salamat na lang at kinupkop kami ng isa sa mga pahinante ng truck. Basta raw ba magtatrabaho rin ako. Hindi naman kasi mayaman ang kumupkop sa amin, bagamat mabuting tao naman. Lumipas ang maraming taon at nakarating nga kami dito sa Luzon. Dito na kami nakapag-asawang magkapatid at bumuo ng kani-kaniyang mga pamilya. Nananatili na lang na maingat dahil sa takot na baka matuntun kami ng kulto. Lalo na kung sakaling hindi namatay si Tristom sa sunog na yon. Sa mga tagapakinig naman, gusto kong sabihin, mag-ingat tayo sa mga kinamulatan nating paniniwala. Opo, nasa atin ng igalang ang mga magulang natin. Ngunit hindi ibig sabihin noon, hindi na tayo mag-iisip ng sarili nating mga desisyon. Ingat din kayo sa mga tao at mga nilalang na namumuhay sa dilim. Sa'yo naman, Eliza, hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang piraso ng buto mo. Maraming salamat kasi binubuhay mo ang puso ko bilang tao. Sana masaya ka na kung saan ka man ngayon. Sana hindi mo na dinaranas ang pagiging masahol ng mundo, aking kaibigan. Hanggang dito na lang kwentong Takip Silim. Maraming salamat sa pagbabasa.